Hallelujah. Sige po, pakisabi at pakitapi sa katabi mo, kapatid. Are you blessed? Are you happy na nandito ka? Amen? So, Ramadan, glory to God, natapos din. Amen? Marami po tayong mga kapatiran na until now, they are on duty. But, tapikin mo ang katabi mo, blessed ka po. Kasi nakaraos ka sa Ramadan kahit pagod. Amen? So, sino dito ang handa ng makinig sa salita ng Panginoon? Taas ng kamay. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Huwag mo muna akong disturbuhin ngayong gabi. Kasi gusto kong suluhin si God. Amen? So, kung you are ready na makinig sa salita ng Panginoon, I give you privilege, I give you opportunity that whatever the revelation ng Diyos sa buhay mo tonight, you can write it down, you can post it to your Facebook. Amen? Mas maganda na po na ang salita ng Panginoon ang i-post natin kaysa po sa mga pangyayari na nangyayari sa paligid natin. Amen? So, tapikin mo katabi mo, handa ka na ba? Amen? So, sino pong nakakaalam sa topic natin last Friday? Amen? Anong topic natin? Sanctification. Alam niyo po, yung sanctification is very important po na maunawaan mo. So may tanong po ako sa inyo, nalakaran niyo na po ba na i-sanctify mo ang iyong sarili? Parang tahimik natin ha. Nalakaran na po ba natin? Amen? So ngayon po, it is connected pa rin sa ating topic last Friday. Because the word sanctification is walang i-sanctify ang Diyos pag wala ka. Tapikin mo katabi mo, kapatid. Walang i-sanctify ang Diyos sa church na ito pag wala ka. Walang babaguhin ang Diyos pag wala ka. Walang i-set apart ang Diyos pag wala ka. Walang pipiliin ang Diyos pag wala ka. But glory to God, nandito ka because I believe that God chose you and set apart and sanctify sa gabi ito. Amen? So, tonight, binigyan po ako ng mensahe ng Panginoon. I believe para sa iyo to. Tapikin mo ang katabi mo, kapatid. Ang message tonight, para to sa akin. Amen? So, sige po. Pwede ba nating basahin to? Yan. Pwede ba nating basahin lahat? 1, 2, 3, go. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Hallelujah. Ang Diyos mag-bless sa kanyang salita. Ano ang sinabi ng Diyos dito? Before I formed you, past tense. Tapos na. Pagkitapi kagatabi mo, kapatid, tapos ka nang pinoform ng Diyos. Tapos ka nang hinuhulma ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, di ba? Ang ganda ng creation ng Diyos. Ayan, tingnan mo. Di ba? Ang ganda ng creation ng Diyos. Ano sabi ng Diyos? Siya mismo ang nag-form sa atin. Amen? At pangalawa, saan tayo pinoform ng Diyos? In the womb. Amen? Sino dito ang bigla ka na lang lumutang na hindi ka dumaan sa womb? Amen? Alam niyo po, marami po kayo ngayong nangyayari na yung kukuha lang ng sperm sa babae, kukuha ng sperm sa lalaki, pagkatapos, alam niyo po, anong tawag doon? Oh, basta yun na yun. Diba? But sabi dito, before I formed you in the womb, it means from the womb. Ibig sabihin, nagmula sa tiyan ng babae. Amen? So sabi dito, before I formed you in the womb, anong sabi dito? I knew you. Kilala na kita. At pangalawa, sabi dito, before you were born,
I set you apart. Di ba napakaganda ng mensahe ng Panginoon na sabi niya dito, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Alam niyo mga kapatid, sa gabing ito, napaka-exit lang po ang mensahe ng Diyos at bigyan ko lang po kayo ng dalawang bagay na dapat nating maunawaan sa gabing ito. Dalawang bagay. Pakitapik sa katabi ang katabi mo, kapatid, bago ka lalabas sa church na ito, makareceive ka ng dalawang bagay na dapat mong isipin habang nabubuhay ka pa. Amen? Yung pinag-aralan ko po to, alam niyo po, from the first po na verse na ibigay ko sa inyo, dalawang bagay ibigay ko sa inyo, at dalawang verse lang po ang ibigay ko sa inyo sa gabing ito. And I pray na itong mensahe na ibigay ng Diyos sa atin, baonin natin to sa paglabas natin sa church na ito. Now, sabi dito, before I formed you in the womb of your mother, I know you. Before you were born, I set you apart. So ngayon, ang unang pag-usapan natin, itong tinatawag na yan, pakibasa. Before I formed you. Before I formed you. Sa hindi pa kita kinikreate. Sa wala pang Jomar. Sa wala pa ako. Sa hindi pa ako napurma. Ang sabi ng Panginoon, before I form you. And this message, mga kapatid, is para sa ating lahat. And nakuha ko po itong mensahe na ito sa Book of Jeremiah. And wala pong ibang author nito, is wala pong iba, kundi ang napakabatang propeta na nag-edad pa lang siya ng 9 years old, God called him to be a prophet sa Judah. And that is Jeremiah. So ang message ni Jeremiah is not only for him, but to all of us. Amen? Gusto ni Jeremiah na ipakita sa bawat isa, sa lahat ng readers ng kanyang istorya, that before Jeremiah was born, God knows him. Amen? Hindi ka ba nagtaka bakit dumating ka dito? Tapikin mo yung katabi mo, hindi ka ba nagtaka bakit nandito ka? Yung mga newcomers natin ngayon, hindi ba kayo nagtaka kung bakit kayo nandito? Amen? Di ba ang sarap magpahinga sa labas? Kakatapos lang ng Ramadan. Amen? Pero nandito ka, dapat pupunta ka sa Abu Dhabi, pupunta ka sa Dubai, magkaroon ka ng tinatawag na unwind, kurfakan, di ba? Or saan ba na pwede kang makapag-relax? Pero hindi mo ba alam bakit nandito ka? Mas pinili mo to kaysa doon sa barkada, kaysa doon sa pag-unwind, kaysa doon sa mga inuman. Hindi ka ba nagtaka kung bakit nandito ka? Bakit? Kasi sabi ng Diyos, before I form you, bago kita kinikreate. Amen? Alam niyo po mga kapatid, naalala ko lang, siguro habang yung papa ko, nanligaw pa lang sa mama ko, di ba? Habang nagliligawan pa lang silang dalawa, nandun na ang plano. Amen? Kaya sabi ng Diyos na, pangalan kasi ng papa ko, Domingo, yung mama ko is Josephine, sabi ng Diyos, Domingo, liligawan mo si Josephine. Bakit? Ipapanganak niyo si Jomar. Di ba? Kung hindi nag-obey, ang papa ko doon, walang Jomar. Hindi ako ma-form na ganito. Amen? Yung nagliligawan pa lang sila, pagkatapos pumasok na sila doon sa kasal, pagkatapos nagkaroon sila ng loving, and that is the moment na ako yung ginawa nila. But dito ko po nakita na hindi pa nangyari ang lahat, kilala na ako ng Diyos.
Hindi pa nagkaroon ng kasal, hindi pa nagkaroon ng pagliligawan, nandun na ang plano ng Diyos na ipapanganak ako. Amen? Nandun na ang plano ng Diyos na ipapanganak ikaw. Nandun na ang plano na tingnan mo ang katabi mo, ganyan kaganda. Ganyan kagwapo. Amen? You are created, perfect, wonderfully made from our Lord. Pinapanganak ka because of the purpose. Pinapanganak ako because of the purpose. Pinapanganak si Jeremiah because of the purpose. Isipin niyo po mga kapatid, ano po ba ang purpose ng Diyos? Bakit ikaw, bakit ako pinapanganak? Napakaganda po ang plano ng Diyos na before I form you, sa hindi pa kita ginawa, may plano na ako, kilala na kita. Alam niyo mga kapatid, ang pinakamagandang mensahe dito, yung sinabi ng Panginoon, kilala kita. Alam ko kung sino ka. Alam ko yung identity mo. Kilala pa tayo ng Diyos. And that was the time na nagkakaroon ka ng communication sa ating Panginoon. And that is the time na nag-obey ka sa ating Panginoon. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Amen po. Dalawang bagay ang dapat i-take note nyo dito. Ang una, kilala ka ng Diyos. Pakitapik yung katabi mo. Kapatid, bakit ka nandito? Kasi kilala ka ng Diyos. Bakit ako nandito? Kilala ako ng Diyos. Sa mga newcomers natin, bakit ka nandito? Kasi kilala ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang pinagdaanan mo. Alam ng Diyos ang mga kahirapan na nakapasan sa mga balikat mo. Alam ng Diyos ang situation mo ngayon. Alam ng Diyos na wala kang trabaho. Alam ng Diyos na hindi ka pinasahuran. Alam ng Diyos lahat na may pamilya kang may sakit, may karamdaman ka na dala-dala mo until na ngayon. Alam ng Diyos iyan. Bakit? Walang mga bagay na hindi makita ng ating Diyos. At alam ng Diyos na today, ipapadala ka ng Diyos sa lugar na ito para i-reveal ng Diyos na anak, kaya kita pinadala dito because I know you. Kilala kita. That's why nandito ka. Hindi kita nakalimutan. Kahit nakalimutan mo ako how many years ago. But anak, nandito ako. Pinadala kita dito. Bakit? Hindi kita nalilimutan. Hindi ka ba blessed? That we are billion people in this world, but the Lord appointed you and chosen you at sinabi niya na anak, hindi kita nalimutan. Hindi ako nalimutan ng Diyos. Tapikin mo yung katabi mo, hindi ka nalimutan ng Diyos. Alam ng Diyos ang situation mo ngayon, hindi ka nalimutan. Mga kapatid, the Lord formed. The Lord formed you in the womb. Kini-create po tayo ng Diyos sa womb. And the Lord knows everything. Kung ano ang mga pinagdaanan natin. Alam ng Diyos na hindi ka nagsisimba. Alam ng Diyos na wala kang communication sa Kanya. Alam ng Diyos na lalapit ka lang pag may kailangan ka. Alam ng Diyos lahat yan. And that's why the reason why you are here, kasi gusto ng Diyos ipakilala niya ang kanyang sarili sa buhay mo. Na I am the Lord. Ako lang po talaga ang kailangan mo, wala ng iba. Hindi mo kailangan yung mga kapitbahay mong marites. Hindi kailangan ang mga kasamahan mo sa trabaho na wala namang Diyos. But nandito ako. Ako ang tunay mong kaibigan at ako ang tunay nakakilala sa iyo. And that is our God. He knows us, mga kapatid. Why is this important na matutunan mo? Bakit mo kailangang matutunan? Napaka-importante na malaman mo na kilala ka ng Diyos. Why? Because the Lord is telling you that you are not an accident. Hindi ka accident na nabuhay ka sa mundong ito. Hindi ka accident kung bakit ka nandito. Hindi ka aksidente kung bakit ka nandito sa UAA. Hindi ka aksidente kung bakit nakapasok ka sa church na ito. You are not an accident. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Hindi ka aksidente. Amen?
Hindi mo pwedeng sabihin na, "Uy bro, bakit nandito ka sa church?" Ay, alam mo, aksidente kasi to eh. Walang aksidente kay God. Lahat mo ay plano ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, you are not an experiment into a reproductive system sa science. Hindi ka isang eksperimento lang. And even the Bible say, hindi maipaliwanag ng science ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Amen? Pwedeng pag-aralan ng science ang buhay mo. Pero ang kanyang identity, ang kanyang espiritu, ang kanyang presensya na namumuhay sa buhay mo, hindi pwede or kayang ipaliwanag ng science. Amen? Kung science, mga kapatid, pag-usapan natin, sabi doon, sa evolution, nagmula ang tao sa unggoy. I didn't know kung saan kayo nagmula. Amen? At alam ko po, sa akin lang, nagmula talaga ako kay God. From the dust. I am created from the dust. Amen? Bakit mo nasabi na I am created from the dust? Kahit araw-araw kang naliligo. Anong tawag doon? Yung ginagano po yung katawan mo, kahit araw-araw, may libag pa din. Ibig sabihin, tingnan mo yung libag mo, clay yan, clay. Amin, sino itong naligo na walang libag? Yan, walang ano yan, walang hilod-hilod yan pag naliligo. Amin, but every time naliligo ka, hinihilod mo yung katawan mo, may lumalabas talaga na clay. At that is the evidence that from the beginning pa lang, Eden came from the dust. And every one of us came from that kahit nandun tayo sa womb ng ating mother. Amen? At hindi ka nanggaling sa evolution. Iwan ko kung kaninong lahi kayo. Amen? But we are not came from the evolution. Nanggaling po talaga tayo sa ating Panginoon. And even science cannot explain sa galaw ng Diyos sa bawat buhay natin. Kaya mga kapatid, you are not an accident mga kapatid, no? So, you are formed and made by our God. Pinuporma ka, kinikreate ka, and you made from our God. Nanggaling tayo sa ating Panginoon. God formed us in the womb. Life comes from our God. Walang iba. No? Kung titingnan natin dito mga kapatid, grabe. I am blessed that God knows me. Nakilala pa ako ng Panginoon. Blessed po ako. Ginamit ako ng Panginoon until now. Blessed ako. Ina-anoint ako ng Panginoon until now. Blessed ako kasi ini-empower ako ng Diyos every day. And that is the evidence that God knows me. That is the evidence na hindi ako pinabayaan ng Diyos. That is the evidence that the Lord protected me. Because the Lord knows me. From the beginning. Alam na alam ng Diyos at kilalang kilala ako ng Diyos. At alam ko po mga kapatid, na bawat isa natin sa room na ito, kilalang kilala ka ng Diyos. Alam na alam ng Diyos kung sino ka. Amen? Hindi lang po ang parents natin ang nakakilala natin, but the Lord mismo ang nakakaalam at nakakilala sa iyo. Walang iba. Amen? Sabi nito na before I form you, bago pa lang, hindi pa ikaw pinapanganak. Anong sabi ng Panginoon mga kapatid? I know you. Amen? Kilalang Panginoon tayo. Tapikin mo yung katabi mo na I know you. Amen? Sino sabi yan? Panginoon. Amen? Kaya nandito ka. Hindi ito isang aksidente. Because the privilege is the Lord, kilala tayo. Amen? Ano ba sabi ng Panginoon dito? From the next, sabi ng Panginoon dito sa next na slide, tingnan natin. I set you apart. Amen? Hinihiwalay kita. Kinuha kita. Dinala kita dito sa aking presensya. Amen? Set apart means the Lord called us
for consecration. Consecrate yourself. The Lord or another terms po sa tinatawag na set apart is, ibig sabihin, ay sanctify you. Nilinis kita, binago kita, set apart kita. Kinuha ka ng Diyos from darkness, mula sa kasalanan, mula sa pag-iinom, sa pagmumura, sa paninigarilyo, sa lahat ng sugal na pinasukan natin. Grabe, ang Diyos kinuha ka doon from darkness. Dinala ka ng Diyos dito sa liwanag para magkaroon ka ng liwanag. I set you apart. That is the plan of the Lord sa buhay natin. That's why, nasabi ko, that Lord, salamat talaga na sa daming mga tao sa mundong ito, tinawag mo ako, pinili mo ako, mga Panginoon. I am appointed, I am chosen, I am set apart for this calling. That is the very important na maunawaan natin, mga kapatid. Unang-una, napakaganda po ang sinabi ng Panginoon, kilalang kilala kita. I set you apart. I consecrate you. And I sanctify you. Nakita ng Diyos si Jeremiah. That Jeremiah, mga kapatid, he sanctified himself. Nakita ng Diyos na si Jeremiah, may pusong sumunod kay God. At nakipag-usap ang Diyos kay Jeremiah. And the Lord God used Jeremiah in his young age. Amen po. Batang-bata pa ginamit ng Panginoon si Jeremiah. Tinawag ng Diyos si Jeremiah. Sometimes, nagdoble pa nga yung edad natin kay Jeremiah. Totoo po si Jeremiah, nagkakaroon po siya ng reasoning. Lord, totoo ka ba na ako talaga ang gagamitin mo? Hindi ka ba nagbibiro, Lord? At pangalawa, Lord, hindi ako marunong manalita. Ba't alam mo sabi ng Panginoon, Jeremiah, huwag kang magsabi ng ganon. Because kung ako ang magtawag sa iyo, I, the Lord, called you. Hindi kita bibitawan na hindi ka effective. Hindi kita bibitawan na hindi ka equip. Ano sabi ng Panginoon? Oo nga, alam ko hindi ka marunong manalita. But the Lord God says, I will put my words in your mouth. Ilagay ko yung mga salita ko sa yung mga bibig. Gamitin lang kita as my co-workers, spokesperson. But I, the Lord, will use your life. Amen? Kaya mga kapatid, I am blessed also. Kasi po, tinawag ako ng Diyos for this purpose. That's why, Lord, maraming salamat na kilala mo pala ako. Ini-empower mo ako. Lahat po tayo, pareho po tayo, may mga trabaho tayo. Busy tayo. But mga kapatid, out of our business, dapat yung calling mo, pag mo kalimutan. Tapikan mo yung katabi mo, kapatid, alam kong busy ka. But isipin mo, may tawag ang Diyos sa'yo. May tawag ang Diyos sa akin. Kung paano ako tinawag ng Diyos, alam ko po, natatawagin po tayo ng ating Panginoon. Amen? Ang Panginoon, God tells Jeremiah, before he was born, he was set apart and consecrated. Remember that the holiness and consecrated does not have with the instinct na magkaroon ka pa ng kasalanan because dadalhin ka ng Diyos into a purity. Amen? But about being set apart for a particular purpose. Hindi lang po yun. Hindi ka lang tinawag ng Panginoon. Hindi ka lang siniset apart ng ating Panginoon. But gustong ipaalam ng Diyos sa bawat isa na nandito nakaupo sa room na ito, that you are chosen for a purpose. Amen? Kaya po mga kapatid, habang po naramdaman mo tonight that the Lord called you for His purpose, dapat maging happy tayo. Unang-una, the Lord knows you. Once kilala pa tayo ng ating Panginoon, mag-rejoice tayo.
Maging happy tayo dahil kilala pa tayo ng ating Panginoon. Jeremiah 1:5, itong pinag-usapan natin, is not only motivation of God, but it is a calling statement. Calling to ng Diyos, itong verse na ito. Pinaunawa ng Diyos na hindi lang si Jeremiah ang tinawag ng Diyos, but all of us called by our God, you and me, walang exempted. Tinawag po tayo ng Diyos sa purpose. At alam niyo mga kapatid, itong pagtawag ng Diyos sa akin, ito ang ayaw kong mawala sa buhay ko. Ayaw kong mawala to. Bakit? Dito ko po naunawaan at naramdaman na kilalang kilala ko ng Diyos. Kung paano ko inahandle ang church na ito, ano ang pinagdaanan ko sa church na ito, ano ang struggle ko, ano ang bigat na naramdaman ko sa church na ito, kilalang kilala ko ng Diyos. Only God knows me. Pwede kang magsabi, oh, ganyan si pastor, ganyan si pastora, but you know, only our God knows me. Only my God knows you. At I cannot judge you. Ang mga marites, ito ang kanilang sasabihin. Ay, si ano, oh, kilalang kilala ko yan. Kasama ko yan sa trabaho, kilala ko yan. Pero ang truth, you are not even know kung ano ang taong iyan. Si Satan, he will accuse you. Si Satan, he will deceive you. Sige, tirahin mo yan, tirahin yan. Kilalang, ganyan si Satan. But you know mga kapatid, only the Lord knows us. That's why sa church na ito, wala po kaming ginajudge dito. Amen? Kasi po, only God knows everything. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang pagkilala ng Diyos sa atin is kakaiba. Hindi ka kilala ng Diyos na ganyan ka lang. But ang pagkakilala ng Diyos sa iyo, may purpose ka. You are not upo-heirs. You are not sitters. But pinadala ka ng Diyos dito kasi ang Diyos may plano sa buhay mo. Amen? Pero mga kapatid, remember, from the end of this preaching, may isa akong i-reveal sa inyo na baka masabi mo na, Lord, ayaw kong mangyari ito sa buhay ko. Amen? Until now, pinupursigi ko po, sa totoo lang, pinupursigi ko po na itong tawag ng Diyos sa akin, hindi mawala sa akin. Itong anointing na binigay ng Diyos sa akin, hindi mawala sa akin. Itong fire, yung compassion ko for the lost, pinagpipray ko talaga the Lord, hindi ito mawala sa akin. That is my prayer. Kasi Lord, ito lang po talaga ang evidence na kilala mo ako. Because ginamit mo ako sa iyong kaharian. Alam niyo po, napaka-bless po natin pag nakilala tayo ng Diyos at nagpagamit tayo sa Kanyang kaharian. Napaka-bless po talaga natin. Handa na ba kayo sa pangalawa? Amen? Mamaya ko na yan i-reveal. Amen? Alam mo kapatid, purpose did not start before you become adult. Ang purpose ng Diyos hindi nag-start dahil matanda na tayo or may edad na tayo. Ang purpose mga kapatid, hindi nag-start when you discover your gift. Hindi po nag-start doon mga kapatid. It did not start when you save. Hindi po nag-start doon mga kapatid. Nag-start yan when God knows you. And you know the heart of the Lord. Diyan pa lang mag-start ang purpose ng Panginoon. Your life is not an accident. Your life is not a random. Your story, hindi po nag-start ang buhay mo sa story or sa testimony mo. Nag-start ang buhay mo when you encounter the Lord. That is the truth. Doon po nag-start ang buhay mo. Ang istorya ng buhay mo, nag-start yan yung nakilala mo ating Panginoon. Amen po ba?
But God says, I know you. I know you. Simply information about your relationship with our God. That's why the Lord God says, I know you, kilala kita kasi may relationship ka sa akin. Nakikita kita, nagbibinsol ka, nakikita kita, nandun ka sa prayer meeting, nakikita kita, nasa church ka, and God knows about us. I know you, kilalang kilala kita, laman ng buhay mo lagi, puro sa akin. Alam ko yun na pag hindi ka nakapagsimba, umiiyak ka, nakukonvict ka, ayaw mo mag-absent, kilalang kilala kita. Kahit malayo ang bahay mo, grabe, nag-attend ka pa sa dance ministry. Nag-attend ka pa sa music team, nag-attend ka pa sa usher team, kilalang kilala tayo ng Panginoon. Alam na alam ng Diyos ang bawat galaw natin sa Kanyang ministry. At hindi po yan give thanks sa ating Panginoon. Hindi ka po iti-thank you ng Diyos. Lahat po yan, mga kapatid, one day, aanihin mo po yan. Amen? So kung titingnan natin dito mga kapatid, grabe, Lord, I am very blessed kasi kilalang kilala mo ako, kilalang kilala tayo ng ating Panginoon, kilala ka ng Diyos, kilala ako, kilala tayo ng Panginoon, lahat tayo kilala tayo ng ating Panginoon because sa mga ginagawa natin sa Kanyang harapan. But alam mo mga kapatid, at the first, sinabi ng Diyos na I know you, I set you apart before you were born. But alam niyo po, ang pinakamasakit itong next. Kasi sabi ng Panginoon, I never knew you. Hindi ka ba naalarma? Ang unang sinabi ng Diyos, kilala kita. I know you from the beginning. I know you sa lahat ng may ginagawa mo. But ang sabi ng next mga kapatid, I never know you. Hindi kita kilala. Sino bang nagtaka, Pastor? Kanina, kilala ako ng Diyos. Ngayon, hindi na naman din ako kilala. Sabi ng Panginoon dito, depart from me, for I never know you. Layuan mo ako kasi hindi kita kilala. Hindi mo nakita na kanina kilalang kilala ka ng Diyos, pero ang next pala na pag-usapan natin, Lord, bakit di mo na ako kilala? At ang message nito mga kapatid, para to sa atin, lahat. Bakit sinabi ng Panginoon dito na, depart from me, layuan mo ako kasi di kita kilala. At ayaw kong mangyari yan one day sa buhay ko. Nahaharap ako sa ating Panginoon. Papasok ako sa Kanyang kaharian at sabihin ng Panginoon, layuan mo ako because I did not know you. At bakit sinabi ng Panginoon na layuan mo ako, I did not know you? Bakit sinabi ng Panginoon? Pero yung una, sabi ng Panginoon, from the beginning, before I form you, kilala kita, alam ko kung sino ka. Pero ngayon, sinabi ng Panginoon, depart from me because I didn't know you. Ano po ang pagkakaiba? Bakit po sinabi ng Panginoon dito? Yung sabi ng Panginoon, I know you, kasi doon pa lang nakikita ng Diyos na grabe, ang init-init mo sa iyong pananampalataya. Yung una mong pagmamahal sa ating Panginoon. Yung una mong pagtanggap sa ating Panginoon. Yung nagpagamit ka sa ating Panginoon. And that is the moment na sinabi ng Panginoon, kilalang kilala kita. But dumating ang araw mga kapatid na nanlalamig ka. Nagkaroon ka ng konting diferensya sa katabi mo, sa leader mo, sa nanay mo, sa kasama mo sa cell group. Nagkaroon ka lang ng konting problema, lumayo ka. You are running away from the presence of the Lord. Mga kapatid, sino ang talo? Tayo po ang talo. Pag lumayo tayo sa presensya ng ating Panginoon. That's why sinabi ng Panginoon, hindi na kita nakilala kasi lumayo ka sa akin. At ayaw ko po na darating yun sa time sa buhay ko. That's why tonight, kumusta? Kilalang kilala ka ba talaga ng Diyos?
Masasabi mo ba na proud ka ba sa harap ng ating Panginoon that, Lord, I know you know me. Or one day, haharap ka sa Diyos at sabihin ng Panginoon, depart from me. Hindi kita kilala. Ayaw ko na ang Diyos mismo na darating sa time na siya mismo ang magsabi sa kanyang mga bibig in time of judgment na layuan mo ako. Hindi kita kilala. Bakit? Dati may nag-evangelize sa'yo, nag-share ng gospel sa'yo, ini-encourage ka mag-church, pinadalhan pa kita ng maraming mga tao para lang mapalapit ka sa akin. Ba't hindi mo ako binagyan ng time? You're very busy. Mas pinili mo pa ang lakwatsa, mas pinili mo pa ang barkada, mas minahal mo pa ang mundo, minahal mo pa ang sarili mo, minahal mo pa ang karir mo, minahal mo pa ang trabaho mo. Pero ako, nag-Diyos mo, nagbigay lahat sa'yo, kinalimutan mo ako. At the time, pagkatapos ngayon, papasok ka sa aking kaharian? Layuan mo ako. Kalas na. Yung buhay ka pa, grabe, ang dami kong pinadala sa'yo para lang mapabalik ka sa aking presensya, mapabalik ka sa aking kaharian, pero nireject mo ako. Hindi mo ako pinagbigyan. How many times I knock in the door of your heart, but your heart is closed. Your heart is full of everything. Full of yourself. Full of your career. Full of your business. Full of your barkada. Minahal mo ang mundo. Hindi mo man lang ako binigyan ng part sa buhay mo. Pagkatapos, in the end of the time, in time of judgment, paiyak-iyak ka na, Lord, gusto akong papasok sa kaharian mo. Wala na. Huli na ang lahat. That's why gusto ko na ang pagkilala ng Diyos sa buhay mo, na kung ang Diyos kilala ka until now, sama-sama tayo until matapos ang mundong na ito, gumuho ang mundong ito, matunaw ang mundong ito, sama-sama tayo, nakilala pa rin tayo ng God. Naunawaan niyo po ba ang business ng Diyos? Naunawaan niyo po ba kung ano ang pinarating niya sa bawat isa natin ngayon? Pinakita lang ng Diyos na, mga anak, ayaw kong masiparit ka sa akin. Ayaw kong mawala ka sa akin. Ayaw ko na darating ang time na depart from me. Ano sabi ng Diyos dito? Di ba? Sabi ito, I never know you. Hindi kita kilala. Bakit? Yung nasa mundo pa ako, yung marami pang mga tao nag-share ng kingdom ko, kinilikilala mo ba ako? Baka ikaw yung, ayaw na tayo magsimba dyan kasi relihiyon yan. Grabe mga kapatid, no? Ang Diyos mismo magsabi na, I never know you. Hindi ba yan masakit para sa atin? Kaya itong dalawang bagay na ibinigay ko sa inyo, hopefully di mo ito malimutan. Anong sabi ng Panginoon? From the beginning, I know you. I set you apart. Kilalang kilala kita. But we are ongoing ang life. Running ang life na ito, mga kapatid. Maaring init ka ngayon. Maaring laman ng puso mo ngayon is puro God. Puro ministry. But darating ang time ng panlalamig. The coldness. Darating yun. Darating ang time na lalayuan mo ang Diyos, mas unahin mo ang mundo. Kaya you are not an accident kung bakit ka nandito. Pinili ka ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. That's why, rejoice. Rejoice. Kasi kilala ka ng Diyos. Kasi yung di ka kilala ng Diyos, wala ka dito ngayon. Amen? Tapi kung katabi mo, alam mo, bless ka. Kilala ka ng Diyos kung bakit ka nandito. And this is the reminders. Makinig kayo sa reminders. Ayaw ko na darating ang buhay or ang time na pagsabihan ka ng Diyos, layuan mo na ako kasi di mo ako kilala and even me, I did not know you.
Napakasakit po yan mga kapatid pag mangyari yan. Pakibasa, anong sabi dito? If you treat the Lord like He's unimportant, you won't enter the feast. You won't enter salvation. Amen? Kung tinitreat po ang Diyos na importante siya sa buhay mo, kung kinakilala mo talaga siya sa buhay mo, sabi ng Panginoon dito, hindi ka makakapasok sa malaking fiesta sa langit. Kung sinabi mo na hindi importante si God sa'yo. Ako po, I am very busy. Grabe po pagka-busy ko sa buhay ko. Pero mas pina-priority pa rin, mas inuna ko pa rin ang Diyos. At napaka-importante sa akin lagi ang ministering ito. Alam niyo mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, starting 2016, hindi ko po ito makalimutan. 2016, nag-start po ako sa ministering ito. Until now, isa lang ang absent ko. 2016, ilan na ngayon? 2026, ilang years na? 10 years na. 10 years na, isa lang ang absent ko. So ngayon, tanongin mo ang katabi mo, ikaw, ilan ang absent mo sa presensya ng Diyos? Pastor, kailan ka nag-absent? Nag-absent lang ako, yung nakulong ako dito sa UAE. Time yun, nagpe-preach ako sa Abu Dhabi. I am invited to preach Abu Dhabi. So ngayon, kami ni wife, nag-rent kami ng hotel. May nangatok sa pintuan ko. And that's the ID. Dinala ako sa kulungan. That is only the moment na nag-absent ako sa church. Pero sabihin ko sa inyo, 10 years na po ako sa church na ito, wala po akong absent. And that is the reason that the Lord until now, He used me. Amen? Hindi po masaya ang puso ko pag walang church. Pag walang gathering, hindi po ako happy. Tapigan mo yung katabi mo, ikaw kapatid. Saan ka happy? Amen? Pag i-announce ko, next Friday kapatid, wala tayong simba dito. Yes, hallelujah. Pero alam niyo po mga kapatid, ako, nasasaktan ako. Bakit? Life ko na to. Amen? Anong sabi ng Panginoon dito? Kung hindi mo siya gawing importante sa buhay mo, si God, hindi ka makakasali sa malaking fiesta na mangyayari sa langit. At pangalawa, hindi ka makapasok sa kanyang kaharian. Hindi ka makakatanggap ng salvation. Amen? Nandiyan pa ba tayo? Anong gagawin ng Diyos sa atin? No? Pitikan niya tayo. No? Depart from me. Napakasakit po. Alam mo, the message of the Lord tonight is very simple. Very simple lang ang mensahe ng Diyos. Pero it remind us na pag hindi ka mag-ingat sa buhay mo, pwede kang mawala sa presensya ng Panginoon. Amen? Ngayon, ang mundo natin ngayon is grabe na. Kahit saan na. Kagaya ng pinipreach ko last Friday. Pero sabi ng Panginoon, kilala kita. Hindi ka mawala sa akin, hindi kita pababayaan. Hindi ka mawala sa aking presensya. But remember, ang unang sinabi ng Panginoon, I know you. But ang pangalawa na sinabi ng Panginoon, depart from me because I did not know you. And what is the reason? Hindi mo ba tinatanong, Pastor, ano ang reason? Bakit sinabi ng Panginoon, depart from me? Kasi po, in the end of times, maraming mga Kristiyano na babalik into coldness. Maraming mga Kristiyano na mawala na ang kanilang pagmamahal, lalo na sa pag-serve sa ating Panginoon. Mawala na ang kanilang love, lalo na po sa ating Diyos. Mawala na lahat. At mas lalo nilang susundin ang galaw ng mundo. Amen?
mas lalong susundin ng mga tao ang galaw ng mundo. At napakasarap ang galaw ng mundo. Tapikin mo yung katabi mo, di ba? Ang sarap, Bishay. Napakasarap. At sa gabing ito, gustong ipaunawa ng Panginoon, mga kapatid, at gustong sabihin ng Panginoon, bakit sabihin ng Panginoon na depart from me, layuan mo ako, hindi kita kilala? Bakit? Anong sabi ito? Because of the sin. Anong sabi? Pakibasa. Part from me, you evildoers. Sa tingin mo, yung words ito, masarap ito pakinggan? Masarap ba ito na one day, haharap tayo sa harap ng ating Panginoon in time of judgment? Na all of us, haharap tayo sa ating Panginoon, but sabihin ng Panginoon na, depart from me, you evildoers. Yung mga dati napakainit mo, nag-backslide ka, lumayo ka sa presensya ng ating Panginoon, and that is the moment na hindi na kita kilala. Malayo ka na sa akin. Ang puso mo napakalayo na sa akin. Dahil sa paglayo mo, unti-unting di kita nakilala. Na yung dati, grabe, ang init-init mo pa. Yung dati, laman ka ng simbahan. Dati, puro Jesus ang nasa bibig mo. Pero ngayon, hindi na kita makilala. Na-awkward ka na nga pag magbanggit ng Jesus. Hindi kita kilala. Kaya, this is the reminder to all of us, mga kapatid. Dito po, full of correction po tayo. Advice na maunawaan mo, mga kapatid. Na hindi tayo mawala sa presensya ng ating Panginoon. Sabi ito, evildoers. Yung mga taong gumagawa ng mga sakim, gumagawa ng mga kasalanan sa harap nating Panginoon, walang takot gumawa ng mga kasalanan. Ito yung sinabi ng Panginoon, layuan mo ako, wala kang takot sa akin. Still, you are doing the things na ikinagalit ko. At ang prayer ko lang na hindi ito mangyayari sa atin. Tapikin mo katabi mo, ang prayer ko sa iyo na hindi ito mangyayari sa atin. Amen? Kaya, bless po tayo. May taong naging encourage sa atin. May taong tumatapik sa balikat mo. Tara, simba tayo. Tara, magpapuno tayo ng presensya ni God. Tara, ano tayo? I-focus muna tayo sa ating Panginoon. Tara, simba tayo. Alam mo, pag may mga tao pang gumawa ng ganon, mahalin mo yung mga taong yan. Dapat nga, paglabas dito, i-Jollibee mo yan, i-KFC mo yan, anong gusto mo, busy. Amen? Itong pera ko, budget ko sana sa inuman, pero grabe, ang sarap ng presensya ng Panginoon na narinig ko. Salamat ha, nadinala mo ako dito. At walang masayang bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin, kundi yung makilala mo ang Diyos sa buhay mo. Yun talaga, mga kapatid. Amen? Ano yung unang verse na binigay ko sa inyo? Jeremiah 1:5, I know you. At ang pinaka-scary na isang verse na ibigay ko sa inyo, yan lang naman po. Anong sabi dyan? The scariest words in all existence, yung sinasabi ng Panginoon, depart from me. I never know you. I never know you. Amen? Ako po, hindi po ako magtagal ngayon. Direct to the point tayo sa mga pag-usapan natin. Kasi marami pa tayong gagawin ngayon. Mag-meeting pa kami para bukas na event natin. Amen? Amen? Kaya, tonight mga kapatid, sabi ko po, gusto mo nawaan ng bawat isa natin ang mensaheng ito na dapat hindi tayo makarating doon sa point na sabihin ng Diyos na hindi kita kilala. Amen. Are you blessed sa message nating Panginoon? Napaka-simple lang, but it is full of advice to all of us. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, ako din po, nag-question po ako talaga kay God, Lord,
Oo, no? Yung una sinabi mo, I know you, pero in the end of the time, sinabi mo na hindi mo na ako kilala. Tapos sinabihan mo pa ako na depart from me, you evildoers. Amen? So tonight, ayusin mo ang relationship mo kay God. Tapikin mo yung katabi mo, tonight kapatid, ayusin mo yung relationship mo. Makinig po kayo dito. Kung may mga bagay ka pa ngayon na ginawa, na ikaw lang din po ang nag-decide na mapalayo ka kay God, tigil-tigilan mo na yan. Kung may mga ginagawa ka ngayon, na ikaw mismo sa tingin mo, ipapalayo ka lang kay God. Kung may mga ginagawa ka ngayon na sa tingin mo, ito yung mga bagay na baka one day sabihin ni God na layuan mo ako, depart from me. I did not know you. Sabi ko nga, hindi ko alam ang puso mo. Hindi ko alam ang buhay mo. But the Lord knows everything. Amen? Alam mo mga kapatid, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon, naramdaman ko yung galaw niya tonight. Naramdaman niya din ang puso mo. Naramdaman niya din yung connection mo sa Kanya. Naramdaman ko rin yung sino ka sa harap ng ating Panginoon. But tonight, ikaw ba nakakaalam sa sarili mo? You know yourself in the front of our God. Kung gumawa ka ba ng tama sa ating Panginoon, ginawa mo ba yung mga bagay na hindi ka mapalayo? Or you are doing things na sa tingin mo, Lord, kahit anong tago ko, pero hindi ko maitago sa iyong harapan itong mga ginagawa ko. If you are doing things like that sa ating Panginoon, that's why the Lord God says, you need to sanctify yourself in my eyes, sa harapan ko. Gusto ng Diyos sa gabing ito mga kapatid, isipin natin na hindi natin maramdaman that one day sabihin ni God na depart from me. Kaya kung ikaw man yan sa gabing ito, you are doing evil things sa harap ng ating Panginoon. Mabaguhan ka man or matagal ka na sa church na ito, but still you are doing these things na ikaw lamang ang gumawa ng decision na mapalayo ka sa ating Panginoon. I advise you, stop that. Tapikin mo yung katabi mo, kapatid, tigilan na natin. Magbago na tayo. Ang sarap kaya na sabihin ng Diyos habang nakapila ka pa lang doon sa kanyang sa judgment, na nakikita ng Diyos, wow, kilala ko to from the start. I am excited to meet sa anak kong ito. Yun bang everyday excited ang Diyos sa'yo? Yun bang everyday lagi mong kahalubilo ang Diyos? Yung everyday lagi mo siyang kausap? Yung everyday may devotion ka sa Kanya? Yung everyday your connection to the Lord is napakaganda. But kung meron man dito na nakaramdam ka that you are dry, you are cold sa ating Panginoon, you are disconnected to the presence of our Lord. Yun bang, yung iba nakapag-worship na, nakapag-connect na sa ating Panginoon, but ikaw, nakaganon ka pa rin, nakatingin ka pa rin, because still the Lord is not working in our heart. But tonight, gusto ng Diyos na, anak, isurrender mo sa akin lahat. Yung mga bagay na pwedeng
malimutan kita or mapalayo ka sa akin, this is your moment. Nabalik ka sa akin. Ayusin natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Amen? Tapikin mo kayo katabi mo, pupunta ka ba talaga sa langit? Amen? Kaya ayusin mo na yung buhay mo. Alam mo, itong awitin natin ngayon, I want you to look our God into His holiness. How holy is the Lord? How holy is the God na pinagsilbihan mo ngayon? Gaano siya ka-holy habang nagsiserve ka sa Kanya? Tinitingnan mo pa lang ang ating Diyos, mahihiya ka na. And right now, if you give all out to the Lord, ibigay mo lahat sa ating Panginoon, Lord, patawarin mo ako sa lahat ng mga wickedness na ginagawa ko, sa lahat, Lord, ng mga bagay na hindi acceptable sa iyo. Lord, nandito ako. I want to worship you. Gusto kong maging makulik sa presensya mo. That's why, if you are the one na gusto mo na di ka malimutan ni God, na hindi sabihin ng Diyos, depart from me, I never know you, layuan mo ako, huwag ka na magpakita sa akin. If you are the one na gusto mong, Lord, gusto kong ang connection ko sa iyo magtuloy-tuloy, this is your time, worship the Lord. Yun bang abutin mo talaga siya sa pinakamataas na worship mo? Na yung connection mo sa ating Father is maibalik natin. And you are proud to raise your hand. Lord, kilala mo ako. I want to worship you tonight. Amen? If you are the one na gusto mong maramdaman ang presensya ng Diyos, kasi ang tunay na anak ng ating Panginoon, ang kanyang presensya ay nabubuhay sa buhay mo. Ang kanyang presensya ay laging nasa puso mo. At hindi ka matakot magtaas ang iyong kamay. Hindi ka matakot na kumanta sa Kanya. Because you have your connection to our Father.